So guys, meron akong na-receive ngayon na approved inspections from consultant. Ito yung mga sinubmit ko noong mga nakaraang araw pa at ngayon binigyan na nila ng approval. So ibig sabihin yung mga ginawa sa site ay in-approve na nila. So ang gagawin ko ngayon dito sa inspection documents na ito ay aking ilalag muna dito sa aking tracking record or yung tinatawag nating log sheets in construction term. Pagkatapos kong i-record na dito sa aking tinatawag na log sheet, ay akin namang i-stamp ang aking na-receive na approval of inspections. So ito yung stamp na ginagamit ko mga ka-Berks, receiving stamp. At ang date na aking inilalagay dito sa aking nire-receive na documents ay kung kailang date mo siya na-receive. So ngayon is 20, kaya date of August 20 ko siya nire-receive. So after ko siya ma-receive ay akin nang i-scan doon sa printer with scanner papunta dito sa aking PC para magkaroon ako ng electronic file. After ko siya ka-scan, akin muna ilalagay dito sa aking fabricated tray at maya-maya ay ibabalik ko na ang original sa consultant. Hindi kasi ako nag-file ng hard copy na original. So, ibabalik ko siya sa consultant para in terms of handover of the project, nasa kanila yung original. So, after ko mag-scan, ay balik tayo sa ating PC para tingnan natin or i-check natin yung mga in-scan nating documents kung pumasok dito sa ating PC. So, of course, punta ka ng scan ng computer mo, tapos i-check mo yung mga in-scan mo kung pumasok, kung kumpleto. Okay, mukha naman siyang kompleto. Okay. Halos lahat naman ay kompleto. So, ang gagawin natin dito mga katalipandas ay ating i-rename base doon sa reference na ating ginawa sa document, sa inspections. So, ito kung mapapansin nyo, ang reference yan ay CSCE CWIR Architecture 4923. So, palitan natin siya ng CSCE CWIR A 4923. Copy mo lang to. Tapos doon sa kabila, 4356. Tapos itong kabila, 4921. And then the others is 4922. And then 4355. So, lagyan natin siya ng code kung ano yung code na binigay ng consultant. So, ito ay approved with comments. It's a B. Para dun sa mga construction code, A ang approved with comments is B, and rejected and resubmit is C. So, ang ilalagay natin dito sa rename natin, dagdagan natin ng B. So, meaning, it is approved. So, 4356, approved din. 4921 is approved. 4922 is approved. And 4923 is approved. Natapos na natin yung renaming. So, yan, yung renaming. Okay. After that ay isa-send na natin or di-distribute na natin ito doon sa email para sa mga engineers at para sa mga QC para ma-aware sila na yung inspection na in-erase namin nung nakarang araw ay approved ng lahat. So, ganun lamang po ang proseso ng incoming documents. First is, after mo ma-receive, kailangan mo itong i-record sa tracking record or log sheet na tinatawag. Second is, lagyan mo siya ng stamp with date kung kailan mo siya na-receive. Third is scan mo papunta sa computer mo, of course. Fourth is i-rename mo with code kung ano yung code na binigay ng consultant, approved with comments, or rejected, or revise and resubmit. And fifth, the pinakahuli ay i-distribute mo ito sa concerned department or concerned engineers para ma-aware sila about doon sa ginawang activity sa site na in-approve or ni-reject through inspections. Paalala lamang po ha mga katalipandas, ang akin pong ibinahagi sa inyo ay isang part lamang ng documentation, which is yun yung inspection. Marami pa po tayong documents na dapat maintindihan at malaman para maging isang document controller. And if you want to know more about what are the other duties and responsibilities of document controller, what are the other documents of construction, how is the process of documentations, and many more, please don't hesitate to ask questions through comments and we will try to answer it one by one. Kaya naman ano pang hinihintay mo? I-follow mo na ako.